Isa pong mapagpalang Monday morning sa inyong lahat mga ka-TFTD, and again para po sa ating reflection para sa araw na ito, ang atin namang magiging tanong ay nasaan ang puso mo? Yan, nasaan ang puso mo? Ito ang ating tanong dahil unang-una, yun bahagi talaga ng buhay natin yung pagpili. We are always faced with different choices sa buhay natin. At normally, ang mga choices lang na sa buhay natin ay either gagawin ko ito or ito. Pipiliin ko ito or ito. Gagawin ko ito o hindi ko gagawin ito. At ultimately, ang mga choices natin would zero in lang sa it's a choice between good and bad. Hindi ko po alam kung may mga iba pa kayong choices, kung mayroong mga lesser bad, lesser evil, pero sa palagay ko po yun lang naman it's between good and bad. Ano yung makakabuti sa atin at ano yung magbibigay sa atin ng sabihin natin kapahamakan. At ultimately, it's a choice between evil and good, between God and the evil one. Yun lang naman Kaya yung tanong natin, nasaan yung puso mo? Na kay Lord ba? O nandun sa kalaban ni Lord? Bakit po? Kasi sa ebanghelyo natin ngayong araw na ito yung magandang paalaala ng ebanghelyo. Yung ebanghelyo natin is taken from the Gospel of St. Mark, chapter 3, verses 22 to 30. Sa ebanghelyo pong ito, si Jesus ay inaakusahan ng mga eskriba na siya daw inaalihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, at ito yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Pero, ang ganda po nung sinabi ni Jesus, ang sabi ni Jesus dito ay, paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Bakit? Sagot niya, kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. Sabi niya ay, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. So, ang simple lang po ang paalala sa atin nito na we really have to be firm in our faith. At yun yung nangyari kay Jesus. Jesus was firm in his faith, sa kanyang conviction na ang ginagawa niya ay kabutihan at ito nagmumula talaga sa kanyang Diyos, yung kanyang kapangyarihan yan. Kasi nga naman, kapag divided ang kahit yung kalooban natin, alam mo very shaky ang buhay natin. Pero kung firm tayo sa isang conviction na no matter what happens, we will stand for it, edi very firm pa rin yung ating buhay. Sa ating buhay pananampalataya, ganun din po. Kung ang puso natin, sinasabi natin para kay Lord, ay para kay Lord lang talaga. So, no matter what happens, magiging firm tayo dun. Kasi kung halimbawa ay ngayon ay para kay Lord, maya-maya ay hindi na, pag natukso na, pag halimbawa ay pinanghinaan na ng loob at bibigay na agad yung pagbibigay ng sarili sa Diyos, ay mga kapatid, yun yung sinasabi sa ebanghelyo. Magiging we cannot stand. Magiging shaky ang buhay natin. Kaya, mga kapatid, para saan ba ang puso natin? Kung para kay Lord, let's give it kay Lord lang. Kasi minsan, alam nyo, may mga karanasan tayo. Nakalungkot yung ganito Oo nga, pinipili natin yung mabuti. Kaya lamang, yun nga, pag may mga tukso, kapag na-allure na ng mga makamundong bagay, pera, kapangyarihan, mga bagay na katulad nito, nawawala yung focus natin dun sa kabutihan. Kasi nga, natutukso tayo Pero, hindi tayo matutukso kung very firm talaga tayo dun sa ating conviction, dun sa ating pananampalataya sa Kanya, dun sa paniniwala natin na sa Kanya lang yung puso natin. Kasi kung tayo pabago-bago, ay naku mga kapatid, doon mawawala yung ating firmness ng ating faith. Kasi nga, magiging mabuhay tayo. We cannot stand. Gets niyo po ibig sabihin? So, mga kapatid, kung ang puso natin ay para kay Lord lang talaga, kay Lord lang talaga. No matter what happens. Kasi kung ganun ang mangyayari, anuman ang tukso, anuman ang pagsubok, anuman ang mga hirap na maranasan natin sa mundong ito, magiging matatag pa rin tayo sapagkat alam natin yung puso natin ay para sa Kanya at alam natin, iniaalay natin yung ating sarili sa Kanya at dahil doon, maliwanag ito
na magiging matibay yung ating pananampalataya. So muli mga kapatid, yung firmness pa rin ng pananampalataya natin ang ipinapaalaala sa atin. At yun nga, dahil doon, paalaala din na there is no reason for us to lose hope sa buhay na ito. No matter what happens, nandun palagi ang pag-asa sapagkat yung pag-asa natin nakaangkla palagi doon sa ating matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. So para saan ang puso natin? Yan, ay kung kay Lord, ay kay Lord lang talaga. Wala nang iba. Hindi yung maya-maya kay Lord, maya-maya hindi na. Ay very shaky. So sana mga kapatid, let's have that firmness of faith that we are just giving our hearts para lang sa ating Panginoon. Okay po. So muli mga kapatid, patuloy yung paanyaya sa atin na maging mga cyber missionaries. Let us continue to evangelize the world through social media. So please like, share ang ating pong page. Ganun din po ang ating Instagram na Thought for the Day, ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing, at ang ating pong TikTok account na Thought for the Day. Pagbati po at panalangin para sa lahat po na nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Lalo tigit po, nagkamali ako nung isang araw. Ngayon pala po ang birthday ni Father Bong Marticio, isa po sa mga pari namin dito sa diocese. So, Father Bong, happy birthday po sa inyo. Sana po ay manatili kayong malakas at magandang inyong kalusugan para kayo makapaglingkod pa rin sa ating simbahan at sa ating diocese. So, we pray also for those people na nagsistruggle pa rin ngayon, physically, emotionally, financially, spiritually, and for those people who are still in those places na may mga conflict at kaguluhan pa rin. At tulungan natin sila sa pamamagitan ng ating panalangin. At syempre sa huli po, yun nga, if we are really firm sa ating pananampalataya at walang ibang pinag-aalayan ng ating buhay at puso kundi ang ating Panginoon lamang, edi ano pong ibig sabihin nito? Edi syempre, always be blessed and be a blessing. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.